Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya at muli welcome kayo para sa atin pong ikalabing-limang yugto ng ating pong serye sa Lands of the Bible. So sa ating pong pasimula, welcome ko po kayong lahat sa ating munting programa at welcome kayo sa ating munting library. So bago po tayo magsimula, tayo po ay tumungo at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami muli upang ikay aming pasalamatan, purihin ang iyong banal na pangalan, at kami yung muling mag-aaral sa lupain ng iyong banal na lupain, Panginoon. Salamat po sa oras na ito at kami pagpalain mo sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, welcome kayong muli, no? At pagkapatuloy natin ang panibagong lugar na ating pupuntahan, bibisitahin natin sa magitan ng ating mga larawan na ipapakita at gagamit tayo muli ng PowerPoint upang sundan natin ano ang mga nilalaman ng ating palatuntunan na ito. So mga kapatid, welcome kayo sa ating ikalabing-lima na ating series at sisimulan natin sa isang munting panalangin mga kapatid. Ama naming Diyos, muli kami ay nagkapasalamat na kami patnubayan mo at gabayan mo po kami sa aming pag-aaral na ito sa pangalan ni Jesus to aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, sa ating pasimula ay meron pong isang kasabihan na muli ko ibabahagi sa inyo na ang daigdig ay isang aklat, no? The world is a book. And those who do not travel read only one page. So, totoo itong kasabihan na ito, no? Na ang daigdig ay isang parang katulad ng isang aklat na kapag hindi tayo nakakaranas na bumisita sa ibang mga lugar, mga ibang mga bansa, ay yun lang daigdig natin ang nakikita natin. Yung kumbaga sa aklat, isang page lang. Hindi tayo sumusulong, 'di ba? Hanggang doon lang tayo. Kaya nga kumisan marami mga tao nagiging bias dahil yun lang ang kanilang paniniwala, yun lang ang kanilang karanasan. Pero kapag kayo ay nakapunta sa iba't ibang mga lugar, ay makikita ninyo ang iba't ibang klase ng kultura ng mga tao. So then, maintindihan natin at maunawaan natin ang kanilang buhay, no? So, hindi tayo nagiging bias pag ganun. So, ngayon, mga kapatid, no, ang ating purpose ng ating palatuntunan na ito ay upang kilalanin, alamin, no? Tuklasin ang mga lupain na binanggit sa banal na kasulatan. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay ang Betsaida, ano? Betsaida. So, narito sa ating ikalibin-limang series ng ating Lands of the Bible. So, itong mga lugar na binanggit dito sa Galilee, so nasa northern part pa tayo ng Galilee. So, ito yung mga binanggit sa banal na kasulatan, lalo tigit sa aklat ng mga ebanghelyo, itong Betsaida, Corazin, Capernaum, Genesaret. Itong Magdala ay hindi siya gaanong binanggit, pero ito yung lugar kung saan nanggaling si Mary Magdalene, no? Ang ibig sabihin niyan ay Mary of Magdala. Ito Magdala ay pangalan ng lugar. Itong Tiberias binanggit din sa mga ebanghelyo. Itong Hipos hindi binanggit eh. Itong Gadara parang hindi, no? O maaring nabanggit. Hindi ako sigurado rito eh. Itong si Lucia nabanggit ito eh, no? Sa Book of Acts. Yung Mount Tabor nabanggit din 'yan. So yan ang mga lugar na makikita dito sa Sea of Galilee. So sa bandang kanan makikita natin yung location ng Bethsaida, yung kulay pula na shade niya, oh. At ito namang Gadara, itong Decapolis, ito yung Jordan side ito eh, no? At halos karamihan lahat, maaring sabihin nating lima or anim na mga city dito sa Decapolis ay nasa Jordan side. Isa lamang ang nandirito sa Israel, itong Bethshan or Scotopolis kung tawagin. At ang ilan ng mga apat siguro kung di nagkakamali ay nasa parte ng Syria. No? Isa na din yung Damascus. So tutungo tayo sa ating background ng Bethsaida at ito yung larawan na makikita doon sa ah, mismong lugar ng Bethsaida na ruins ng lugar. So makikita ninyo dito ay merong isang statong bato na ito yung
Diyos-Diyosan ng mga tao nung unang panahon, ano? Kita ninyo yung formang tao na may na yung ulo niya may sungay, So yan ay isa sa mga Diyos-Diyosan ng mga kananaita o mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Maaaring si Baal yan, Yung kanilang Diyos-Diyosan, Kaya galit ang Diyos sa mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ayaw niya. So sa wikang Hebreo, ang Betsaida o Betsaida ay nangangahulugan na bahay ng mangingisda. So yan, the house of fishermen. So yan ang kahulugan ng, kasi pag sinabing bet, ay sa wikang Hebreo ay tumutukoy sa bahay o house. Katulad ng Bethlehem, di ba? Yung Bethlehem, ang ibig sabihin niyan ay house of bread o ang bahay ng tinapay, o kung saan nanggagaling ginagawang tinapay. Dito naman sa Bethsaida, yung yung house, yung saida, yun naman ibig sabihin ay yung isda, no? Yung mga mangingisda. Kaya ito yung binasagan na itong lugar na ito yung lugar o bahay ng mga mangingisda na siyang lugar kung saan aktibo ang ating Panginoong Kristo bilang isang mangangaral at manggagamot, di ba? Ito ang lokasyon ng mga tahanan ng mga tagasunod ng ating Panginoong Yesus na si Pedro, si Felipe, si Andres. Gayon din ang lokasyon kung saan pinagaling ng ating Panginoong Kristo ang lalaking bulag na ito ay binanggit sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 11, verse 21. At ganun din binanggit ni Dr. Lucas sa kanyang kabanatang 10, talatang 13. At ganun din sa Ebanghelyo ni Juan, kabanatang 1. So makikita ninyo doon ang salitang Betsaida. Ano ang ibig sabihin ng salitang Griego naman sa Betsaida? So itong Betsaida naman ay bahay ng isda. No? Halos magkalapit ang kahulugan sa wikang Hebreo. Isang maliit na nayon ng pangingisda sa kanlurang baybayin ng lawa ng Genesaret. Pag sinabing lawa ng Genesaret, ito ay tumutukoy sa Garden of no, I'm sorry, sa Sea of Galilee, no? Tumutukoy din 'yan. Maraming pangalan ang Sea of Galilee. So bakit pinabayaan ng Bethsaida sa ating panahon ngayon? Bakit hindi siya dinevelop? Bakit hindi siya muling itinayo, no? At ni-remodel or ni-restructure, Bilang bahagi ng tumataas na kasaganahan, ang Bethsaida ay muling pinatira bilang isang kolonya ng Phoenician, kasalukuyang Lebanon, no? Yan ang lumang pangalan ng Lebanon Phoenicia. Ang kolonya na ito ay umunlad, gayunpaman ang pananakop ng mga Hasmonean noong mga 100 BCE before the birth of Christ ay nagwakas sa kasaganang ito at ang karamihan sa mga naninirahan dito ay iniwan ng lugar. So hindi natin alam kung anong dahilan kung bakit nila iniwanan ito. Ano ang interesante sa Bethsaida? No? Daan-daang kagamitan sa pangingisda ang natuklasan sa Bethsaida nung ito ay hukayin nila. No, maraming mga nakuha diyan kaya pala pinangalanan nila itong bahay ng mangingisda dahil ang dami nilang nakuha mga kagamitan patungkol sa pangingisda. Kasama sa mga ito ang mga timbang sa lambat ng tingga at bato, pangingisda, angkor at mga line and sinkers. So yan, no, lahat na may kinalaman sa pangingisda ay nakita dito sa lugar na ito. Gaano kalayo ang Bethsaida sa Galilea? So nakita natin yung mapa na mga 1.5 miles. So sa kasalukuyan, mayroon dalawang pangunahing kandidato para sa tunay na lokasyon ng Bethsaida. So hindi nila matukoy ng espesipiko dahil dalawa ang kanilang pinapalagay dito. Ang una ay ang tradisyonal na lugar na nahukay mula noong 1987 hanggang sa kasalukuyan. Nakaupo ito sa isang burol at matatagpuang mga 1.5 na milya o 2.25 kilometers mula sa marka ng mataas sa tubig ng dagat ng Galilea. So yan ang isa sa mga natuklasan nila. So ang Bethsaida ay binigyan ng panibagong pangalan sa ating panahon ngayon. So ito yung four chambers east gate ng Old Testament city of Geshur. That is considered to be the New Testament city of Bethsaida. So ito yung sa Old Testament ay Geshur ang tawag, sa Lumang Tipan. So sa panahon ng ating Panginoong Kristo, ang tinawag nila dito ay Bethsaida. Ito, tingnan ninyo yung dalawang standing stone on each side of the gate. Kaninang tinuro natin kanina, and the high place of worship.
to the far right with the three steps and the stela stone with the bull head, no? May sungay siya of the storm god Hadad, no? Kanina nabanggit ko si Baal, but ito ay yung kanilang Diyos-Diyosang si Hadad from around 700 before the birth of Christ. So noong pa mang unang panahon ay marami ng mga Diyos-Diyosan ang mga Phoenician at itong si Hadad nga ay isa sa mga kanilang mga Diyos-Diyosan, ano? So ito ay nagsisilbing isang worship altar ng kanilang Diyos-Diyosang si Hadad o ang Diyos ng bagyo kung tawagin nila yan. Kaya hanggang ngayon hindi nila giniba, at hinahayaan nila. So ito ay isang abomination sa harapan ng Panginoon na dapat ito ay winawasak sapagkat ayaw ng Diyos na makitang nakatayo ang mga dambana ng mga pag-aalay ng mga bulaang Diyos-Diyosan, kundi ang Diyos lamang ang dapat sambahin. So ito yung nakita nila hanggang sa ngayon ay makikita ito sa Bethsaida, itong mga lugar na to. Hindi ko alam kung bakit hindi nila tinatanggal ito, no? Maaring siguro kaya hindi nila tinatanggal ay para makita ng mga turista kung ano ang ginagawa ng mga unang mga tao noon dito sa Bethsaida o sa tawag na Geshur sa panahon ng Lumang Tipan. So, gayunpaman, no, 2,000 taon na ang nakakalipas. Ano? Ang lokasyon nito ay nakalimutan. Ngunit mayroong dalawang pangunahing kalaban para sa biblical na Bethsaida. Sa tabi ng dagat ng Galilee, ang mga arkeologikong lugar ng Ethel at El Araj. So dalawa, yung yung una yung Ethel at ang pangalawa naman ay El Araj. Yan ang ipinangalan dito sa Bethsaida. Parang ito ay katulad ng lugar kung saan ipinako ang Panginoon Jesus sa Jerusalem, no? Dalawa ang kanilang paniniwala diyan eh. Yung paniniwala ng mga Katoliko doon sa Church of the Holy Sepulchre nasa loob ng Old City ng Jerusalem kung saan ayon sa kanila na paniniwala noong nanay ni Constantine na si Helena na siya nagpatayo ng Church of the Holy Sepulchre noong mga 3rd century ay ang sabi doon daw ipinako si Kristo at doon din inilibing. Pero binabanggit sa banal na kasulatan sa Bagong Tipan sa aklat ng mga Ebanghelyo na ang Panginoong Kristo ay ipinako sa labas ng lungsod. So kapag sa labas ng lungsod, wala sa loob. So kaya yung Church of the Holy Sepulchre ay hindi yun biblical, no? Ay doon na lang mali na eh, no? Kaya yung ikalawang sa pantaha ng mga protestante naman ay doon sa labas ng Damascus Gate, no? Mga 15 minutes o 20 minutes walk from the Damascus Gate at makakarating na kayo doon sa Garden Tomb kung saan inilibing ang Panginoon at yung Mount Calvary, no? Magkatabi lang sila eh. So parang ganito rin sa Bethsaida, dalawa, yung Ethel at saka El Araj. So itong kapatagan ng Bethsaida, ang hilagang silangang baybay ng dagat ng Galilea ay isang matabang kapatagan. Talagang tumutubo ang mga halaman, mga pananim na kung saan malamang na naganap ang pagkapakain sa 5,000, no? Maaring malapit dito. Ang mga mapa at mga maghuhukay, mga archaeologist at saka yung mga excavators kung tawagin ay kasalukuyang matatagpuan ng lungsod ng Betsaida sa Bagong Tipan sa isang sinaunang na kilala bilang Itel, no? So ang pangkat ng paghukay na pinamumunuan ni Arab ay iginigiit na ang lugar na ito ay ipinakilala sa sinaunang Betsaida ayon sa kanya. Iminimungkahi ng iba na ang Betsaida ay maaaring mas mahusay na matatagpuan sa El Arad ayon naman sa kanila, malapit sa baybayin ng Lawa. So dalawa, location. So distansya mula sa dagat ng Galilea, ang taas ng lugar, mga 20 talampakan, 20 feet to 6 meters sa itaas ng antas ng Lawa noong sinaunang panahon, kakulangan ng mga sinaunang labi mula sa unang siglo, noong 1st century AD, kabilang ang mga makabuluhang palayok at barya na nahukay dito. Kakulangan ng mga gusali mula sa panahon ng Bagong Tipan, pagkatapos ng 30 taon ng paghuhukay, ang mga manghuhukay ay nakilala lamang ang isang bahay ng panahon ng Romano. At isa pang gusali na tinukoy nila bilang isang Romanong templo. So ang huling pagkakinlanlan na ito ay kahina-hinala. So sa madaling salita, kakaunti ang pumupuri sa lugar na ito.
bilang ang Betsaida na binanggit ni Josephus at ng Biblia. So ang pinakamalapit na source na biblical uh, facts dito ay itong si Josephus at saka ang banal na kasulatan. Sapagkat si Josephus ay nabuhay, contemporary siya ng mga alagad ng Panginoon, no? Nabuhay siya nung mga panahon na iyan nung winasak ang templo at ang siyudad ng Jerusalem, ay si Josephus ay commander naman sa Galilee, sa Jotapata, no? Kaya 70 AD, no? Nung mga 40 taon bago wasakin ang templo, ay nabuhay na itong si Josephus. So, ayon sa edad ni Josephus ay hindi nalalayo kay Apostle Paul, halos magkakasing edad sila, no? Kaya iba ang area ni Josephus kung hindi bilang historian general, at si Apostle Paul naman ay piniling alagad ng ating Panginoong Kristo. So ang bahay ng mangingisda, itong binansagang Betsaida, ay ang pinaka kahangahangang labi sa lugar na ito ay ang Iron Gate. Ito nga nakikita natin sa larawan. Ito yung Iron Gate nung mga panahong yan. Dalawang malalaking Hellenistic na bahay. So panahon ng mga Greek Hellenistic o Empire, sa panahon ni Alexander the Great, bago bago ang Panginoong Kristo ay pinanganak, mga around 300 before the birth of Christ, ay naghari ang Hellenistic dito sa Palestine. No, pinagharian nila 'yan at ginawa nilang Hellenistic city ang buong Palestine, at lahat ng klase ng mga may kaugnayan sa Greek Hellenistic culture ay dinala nila rito sa Palestine. At dito ang bahay ng mangingisda ay may sukat na 4,300 square feet o 400 square meters, at pinaniniwala ang tahanan ng mangingisda batay sa pagkakatuklas ng dalawang uri ng bigat na yari sa tingga. Yung parang yung ano yan pampalubog doon sa pain pag kayo nangingisda. Isang bilog na tinggang pabigat ng tinatawag na uri ng musket, o ito yung magaan na baril ng isang infantryman na may mahabang bariles. Noong mga panahong yan, ng mga 18th century yan itong musket, ano? So, kadalasang makinis, naglo-load ng nguso at nagpapaputok mula sa balikat, ano? Yan yung panahon ng 18th century. At isang mahaba, baluktot na karayom. Kabilang sa mga barya na natuklasan sa bahay ay dalawang pilak na drachma ni Demetrius II. No? Yan, yung mga nahukay ng mga pera ng mga panahong yan. So, ibig sabihin, ay naghari talaga ang mga Greek influence dito sa Palestine o sa Israel sa panahon na iyan. So sa ating natala sa banal na kasulatan, ito ang isang aerial view, at tayo nagpapasalamat at binibigay natin ang credit ng larawang ito kay Ferrell Jenkins noong 2015. At napakaganda ng kanyang kuha, at binigyan niya tayo ng larawan dito sa kanyang sinasakyang ah, eroplano. Ay makikita ninyo ang Betsaida nakaharap dito sa Sea of Galilee. So dito rin malapit sa kapatagan ng Betsaida ay nagpakain ng Panginoon ng 5,000, no? Malamang ito ay naganap sa kapatagan ng Betsaida. Sinasabi sa Ebanghelyo ni Marcos 6:30 na ang pagpapakain ay naganap sa isang lugar, at ang talata 39 nagsasabi na mga tao ay naupo sa berdeng damo. So makikita ninyo ang yung landscape niya ay talaga namang berde, no? Nung ako'y nasa Mount of Beatitudes ay talagang berde ang bundok. Talagang wala kang makikitang tuyong lupa, talagang berde yan. Maraming mga puno, no? Maraming mga halaman, no? So mga 5 square miles, 13 square kilometers na lugar, ang kapatagan ng Betsaida ay napakaluwang at pinagsasalo-salo ng mga batis, ang mga aqueduct. Yung aqueduct yan yung daanan ng tubig na ginawa ng mga Romano noong mga panahong yan. Mga bato, no, na matataas na bato na dinadaanan ng tubig, no? Na hanggang ngayon ay makikita nyo sa Israel, no? Nung ako'y nagpunta
sa Caesarea, no? Caesarea Maritima, nasa north ng Tel Aviv ay nandun pa rin yung ruins ng aqueduct, no? Bato na dinadaloy ng tubig. Mataas yan. Mga irigasyon, mayroong maraming mga patag na burol kung saan posibleng mapag-uupuan ng maraming mga tao. Kita nyo, 5,000, marami yan. No? Marami yan. So, nakakapagtaka na talagang ang Panginoong Hesuscristo ay pinarami niya ang mga pagkain, ang mga tinapay. Ang Betsaida noong panahon ng ating Panginoong Hesuscristo, ang Betsaida ay ang pinakamalaki sa mga lugar na ito. Malaki pa sa Capernaum, no? Malaki pa sa Tiberias, malaki pa sa Cana o sa pa mga ibang mga binanggit sa Nazareth, no? Ito ang Betsaida ang pinakamalaki sa lahat. Noong panahon ni Haring David, ang maunlad na lungsod na ito ay nagsilbing kapitolyo ng kaharian ng Geshur. Yan, sa Lumang Tipan. No? Ito pala naging capital city, itong Betsaida. Isa na itong sinaunang lugar ng bisitahin ito ng ating Panginoong Hesuscristo. Ancient city na ito eh. Panahon pa ito ng mga Canaanites, no? Ay nandyan na yan, no? Sa panahong ito, nakikita at ginagamit pa rin ang mga pader ng lungsod ng sinaunang bayan na ginagawa itong parang nakukutaang nayon. So, pinagpatuloy nila. Ginamit nila kung ano ang mga naiwan ng mga sinaunang mga tao na ninirahan dito. Hindi nila sinayang yung lugar, ano? So, ano kinakatawan ng Betsaida sa banal na kasulatan? Isang kamalayan ng pagtaas ng mga idea, ang pagtitipon ng sangkap, isang estado ng pag-iisip na patuloy na naghahanap ng mga bagong ideya at nagsisikap na makakuha ng kaalaman sa lahat ng posibleng paraan, no? Yung bahay ng pangingisda, lugar ng pangangaso, lugar ng mga lambat, bayan ng pangingisda, bayan ng pangangaso. So, hanggang ngayon, ang lugar ng Betsaida ay lugar ng ng pagsasaliksik, paghukay, no? Pag paghukay ng mga kaalaman ng mga sinaunang panahon. No, nandiyan pa rin yung curiosity na malaman kung ano pa ang makikita nila sa ilalim ng lupa na mahuhukay. So sa Marcos 8:22, ang Betsaida ay nangangahulugan ng spiritual na pag-iisip. So ito naman pala yung sinasabi na ni Ebanghelyo ni Marcos na ang lugar na ito ay sumisimbolo sa spiritual na pag-iisip, no? Spiritual mind. Alam natin na ang lugar na ito ay sinumpa ng Panginoon, no? Hindi lang ito, kundi yung Corazin, itong, Capernaum, no? Yan ang mga lugar na sinumpa ng Panginoon sa aba ninyo, no? Kasi nga, nangaral ang Panginoon sa kanila, hindi sila nagsisi ng kanilang makasalanan, hindi sila nanumbalik sa Panginoong Diyos, hindi tinanggap ng salita ng Panginoon, kaya ang Panginoon ang nagbigay ng babala sa kanila. Kapag hindi kayo manumbalik sa Diyos, ay mapapahama kayo. Yan ang sinabi ng Panginoon sa kanila. So, bakit isinumpa ang Bethsaida? No? Anong dahilan? Yan, binanggit natin ng ilan kanina, yung kawalan ng pananampalataya, yung sabihin na nating yung apathy. Pag sinabing apathy, yung walang pakialam, walang interes, walang gana, walang kabuluhan sa kanila kung ano yung maririnig nila, di ba? So yan ang ibig sabihin yan eh. So ayon sa Mateo 11:21, isinumpa ng ating Panginoong Kristo ang lungsod na ito dahil sa kawalan nito ng paniniwala sa Kanya, sa kabila ng mga makapangyarihang gawa na ginawa sa iyo, no? Pinakitaan na nga sila ng mga signs, ng mga miracles, kababalaghan, ay hindi pa rin sila naniwala sa ating Panginoong Kristo. So bakit sinabi ni Jesus sa aba ninyo, woe unto you, sabi ng Panginoon sa kanila, sa lugar ng Betsaida, no? Mga taong naninirahan diyan. Ang pagpuna ni Jesus sa mga lungsod na ito ay nagpapakita ng kanyang pagkabigo sa kanilang kawalan ng pananampalataya at ayaw nilang magbago sa kanilang buhay. Nananatili pa rin silang mananamba sa mga Diyos-Diyosan. Nananatili pa rin silang ah, nagamaltrato ng ibang ng kanyang kapwa, gumagawa ng kasamaan sa kanyang kapwa, hindi parehas ang laban, no? Ay nais ng Panginoon na magbago sila. Sa kabila ng maraming mga tanda at kababalaghan na kanyang ginawa sa kanila, ay hindi sila nanampalataya sa Panginoon.
Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng kaunawaan sa mga inaasahan ng ating Panginoong Hesus para sa kanyang mga tagasunod at ang kaseryosohan kung saan kanyang tinitignan ng pagtanggi sa kanyang mensahe. So itong aral na mapupulot natin dito sa Bait Saida ay pareho din sa panahon natin ngayon. Di ba? Ano ang purpose kung bakit nangangaral ang mga preachers natin, mga mangangaral natin, mga teacher, mga preaching elders natin, mga church workers natin? Bakit sila nagpapagal? Eh dahil upang pangaralan, no, bigyan ng paalala ang mga tao na magsisi ng kanilang makasalanan before it's too late. Kuminsan, natitake for granted sila, no? Hindi sila pinapansin, di ba? Ganon din ang ginawa nila sa Panginoon nung nabubuhay siya. Kailan isinumpa ng ating Panginoong Hesuscristo ang Betsaida o ang lugar na ito? Sinumpa ng ating Panginoon ang mga nasa Corazin dahil tinanggihan niya siya at ang kanyang mga turo at ang maraming mga himalang ginawa niya sa gitna nila, no? Pinanggit ni Mateo, Apostol Mateo, kanyang kabanatang 11, talatang 21 to 24, ang sabi ng Panginoon sa kanila, sa aba mo, Corazin, sa aba mo, Betsaida, sapagkat kung nangyari sa Tiro, sa Tyre and Sidon, ang mga himalang nangyari sa inyo, matagal na sana silang nagsisi na may damit sako at abo. Itong mayroong damit sako at abo, yaan ang kaugalian ng mga tao sa lumang tipan. Tandayan ng kanilang pagsisisi, pagpapanumbalik loob sa Diyos, no? Naglalagay sila ng mga abo sa kanilang mga ulo, sa kanilang mga bumbunan at nagdadamit sila ng mga damit sako. Ibig sabihin yan ay nagpapakumbaba sila, no? So yan ang ibig sabihin yan. So bakit kinuha ng Panginoong Kristo ang bulag mula sa Betsaida? So meron siyang tinulungan dito. Yamang inahatulan din ni Jesus ang Betsaida dahil sa hindi paniniwala nito kahit na nakita siya ng mga tao doon na nangangaral at nagpapagaling ng may mga karamdaman na gumawa ng maraming tanda at kababalaghan. Ano? Mateo 11:21, Lucas 10:13. Ang kanyang pagkapagaling sa lalaki sa labas ng bayan ay nagpapatunay sa kanyang ayaw na magpatuloy sa paggawa ng mga himala bago, no? Ayaw tanggapin ng mga tao kahit na meron ng ginagawa pang himala o tanda. Yung mga tumatangging tanggapin ang kanyang pagtuturo tungkol sa kanyang pagkatao at gawain. So ibig sabihin dito, nung panahon ng ating Panginoon Kristo, uso pa rin ang racism. Sabihin na natin, dahil ang Panginoon Kristo, ang kanyang kasuotan ay isang kasuotan ng isang Galilean. No? Ang suot niya Galilean siya eh. Kaya ang mga tao, maaaring mga Hudyong naninirahan dito sa Corazin, sa Betsaida, yung mga Hudyong galing sa Jerusalem. Kung ito yung mga tao na naniniwala sa Panginoon, ito yung mga taga-Galilea talaga yan. Pero yung mga taong hindi naniniwala sa Kanya, maaring mga Hudyo yan na nanggaling sa Jerusalem o hindi taga-taga Galilean. No, ganyan ang ganyan ang separation ng mga Jews na nanggaling sa Judea at saka mga Galileans na naninirahan sa Galilee. Meron dalawang yan may mga tinatawag na first class citizen, second class citizen. Kaya ang turing nila sa mga Galilean sa mga second class citizen, no? Kaya ganoon din ang turing nila sa Panginoon. Kaya hindi nila matanggap ang Panginoong Kristo dahil ang sasabihin nila ang Panginoong Kristo ay taga Galilea. So, hindi nila matanggap. Kaya ganoon ang pagtrato nila sa Panginoon. Kaya nakakalungkot Maging sa panahon natin ngayon, nangyayari yan Pag hindi ka gusto ng tao, kahit na ang sinasabi mo ay hindi nanggagaling sa iyong sariling karunungan at kaalaman, kundi ginagamit ka ng Diyos para sabihin ang kanyang salita sa mga tao, hindi paniniwalaan ng mga tao no? Ibinibigay mo yung buhay mo para gamitin ka ng Diyos, pero mga tao nagpo-procrastinate. Hindi sila umaati ng mga Bible study, ng mga pag-aaral ng Biblia, pag-aaral ng linggo. Wala nang Bible study, tinatanggal na nga minsan no? Kaya nga dapat encourage natin na huwag tanggalin ang Bible study o ang Sunday school. Dapat diyan natin gawin ang mga pag-aaral. Karamihan sa mga churches ngayon, sa panahon natin ngayon, wala na worship na lang no? Isang oras na lang, mahigit, no? Nung panahon namin, nung mga 80s, no? In the middle of 80s, talagang hindi mawawala ang Sunday school diyan, no? Ay sabihin natin ang panahon ay lumalago, umuulad, umuusad, nagpo-progress, no? Pero
gawin natin kung ano yung magagawa natin na matutuwa tayo ng marami sa salita ng Diyos. Hindi yung tatanggalin natin yung pag-aaral ng Biblia. Ang katwiran ng maraming tao ay meron naman kaming mga home Bible study, meron naman kaming mga prayer meeting. Iba pag araw ng linggo, no? Iba pagka araw ng Panginoon, no? Dapat bigyan mo ng tuon ng pansin 'yan. Noong panahon ng Panginoon, siya na mismo ang nagsalita. Hindi siya tinanggap. Hindi siya kinilala ng mga taong naninirahan diyan, no? Meron akong ano diyan na sa aking palagay, sa aking opinion, maaring mga Hudyo yan na galing sa ibang lugar na nanirahan dito sa Galilee. Kung yan yung mga Galileans, hindi yan tatanggi sa Panginoon. Tatanggapin nila ang Panginoon. Kasi ang mga Galileans ay very receptive yan sa Panginoong Sokristo. Tinatanggap nila ang mensahe ng ating Panginoong Sokristo. Hindi nila yan tinatanggihan, no? Kaya ang mga tao dito sa Galilee ay sumusunod, mga followers ng ating Panginoong Sokristo yan. Kaya sinumpa niya ang Betsaida, ang Corazin, ang Capernaum dahil halos karamihan ng mga tao diyan ay nakurap ang kanilang mga isip. Kaya ang sinisimbolo ng Betsaida ay itong tinatawag na pag-iisip, no? Spiritual, no? Yan ang sinisimbolo ng lugar ng Betsaida. Spiritual mind na dapat mabago ang kanilang spiritual na pag-iisip. Hindi yung makalupa, dito lang sa mundo iniisip ang buhay. Kaya mapalad sila nung Panginoong Kristo dumating sa kanila at nangaral. No? Kaya lang, nakakalungkot, dumating na nga ang Mesiyas, ay hindi pa nila tinanggap. So ngayon, ang tanong, kailan nawasak ang Betsaida? No? Dahil nga sa kapag ang lugar ay hindi tinanggap ang Panginoong Kristo ay talagang darating ang pagkawasak, di ba? Ang Jerusalem ay hinulaan ng Panginoon sa Matthew chapter 24 na iniyakan niya ang Jerusalem, no? Ang lungsod ng Jerusalem at ang templo. Ang winika niya, no? Yung kanyang tinatawag na yung kanyang sermon sa bundok ng ng Olibo, no? Ay sinabi niya na talagang darating ang pagkawasak, ano? At walang makikitang nakatayo, no? Naggusali ay talaga ito malilebel talaga sa lupa. So ganun din ang Betsaida no? Dahil sa hindi nila tinanggap ang mensahe ng Panginoon ay mawawasak itong lugar na ito. Ito ay matatagpuan sa tabi ng Ilog Jordan sa tapat na sa dagat ng Galilee. Noong panahon ng ating Panginoon Kristo, ang Betsaida ay nasa ilalim ng pamumuno ni Herod Philip, isa sa mga anak ni Herod the Great. Ito yung kapatid ni Herod Antipas na hari sa Jerusalem, no? Nila Archelaus, yan, magkakapatid yan no? At ito namang si Herod Antipas ay kinuha niya si Herodias na asawa nitong si Philip, no? Kaya nagkaroon ng problema diyan at sinabi nga ni John the Baptist kay Herod Antipas na bakit mo kinuha, kinakasama ang asawa ng iyong kapatid, ano, di ba? Asawa ni Philip yan no, si Herodias na tetrarch ng Gaulanitis, no? Nasa parte yan ng norte ng Israel, ng Syria at yan ng yung Golan Heights, yan ang pag-aari o teritoryo na pinaghaharian ni Herod Philip, no? Yung Caesarea Philippi, no? Yan ang mga lugar kung saan ay ano siya, hari siya diyan. Kaya nga yung Caesarea Philippi ay yung pangalang Philippi ay kay Philip yun. Pangalan ni Philip yun. Yung namang Caesarea naman ay kay Caesar, no? Kay Tiberius Caesar niya pinangalan. Kaya noong 67 AD, sinabi ni Josephus, bago 3 taon bago mawasak ang siyudad ng Jerusalem at ang templo, sinabi ni Josephus na nawasak ito kasama ng marami pang ibang bayan sa Galilea sa pakikidigma sa mga Romano. Bago pumunta ang mga Roman sa Jerusalem, dito muna sila nagpunta galing ng Syria Pagkatapos ng Syria, dito na sila dumaan sa Galilee. Kaya dumaan sila from north to south. Kaya nung dumaan sila rito, ayun, nagkaroon ng problema, nung nagkaroon ng resistance, ayun, nagkaroon ng pagkawasak. Kaya kung sana ang mga tao dito ay tinanggap na lang nila ang mga Romans dahil malakas ang kanilang army, di hindi pa sila nawasak, no? Kundi lumaban sila.
No? Kaya winasak sila ng mga Romans. So yan, nung 67 AD nawasak ang Betsaida. So, gaano kalayo ang Betsaida mula sa Jerusalem ngayon? No? Kita naman ninyo sa mapa, no? Ito yung Betsaida, nasa parte ng ito ay sabihin na nating part ng ng malapit na sa sa Golan Heights na teritoryo. Pero magkakatabi pa kasi paikot 'yan eh. Paikot 'yan sa Sea of Galilee. So magkatabi sa Capernaum, magkatabi sila. So ang distansya sa pagitan ng Jerusalem at Bethsaida ay 225 kilometers. Paano maglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Bethsaida nang walang sasakyan sa ating panahon? So, ito ang Bethsaida. So, kung maano yan, dadaan ka dito sa Capernaum, Gennesaret, pababa, papunta dito sa may Zone A, B, C ng West Bank. Itong Samaria, West Bank ito eh. So dito ay, nung dumaan kami rito, meron yung tawag na Zone A, Zone B, at saka Zone C. So yung Zone C, yaan ay nasa pag-aari ng West Bank, ng mga Palestinians. Yung Zone B, yaan yung parang highway sa pagitan ng dalawang side. Yung A nasa parte ng Israel at yun namang yung A nasa parte ng Palestinians, yung B nasa gitna na highway na pwedeng daanan at yung A naman ay protektado ng mga ng bansa ng State of Israel. So merong ano yan Zone A, B, and C. So, ito na dumaan, dadaan ka diyan, at dadaan kayo sa Zone B hanggang sa bumagtas kayo na papuntang Jericho hanggang sa Jerusalem na. So, ang pinakamahusay na paraan upang makapunta diyan mula sa Jerusalem papuntang Bethsaida na walang sasakyan ay ang bus, no? Kasi yun naman ang pinaka cheap o mura na pumunta sa mga lugar na iyan, 4 hours lang ang ano niya itinagal niya. Parang nagpunta ka lang ng sabihin na natin na magmula sa Maynila hanggang sabihin natin Pangasinan or papunta ng Dagupan, sa Pilipinas. So maaring Baguio, no? So ganyan ang layo eh. So ang ano niyan, ito nga, naiya hanggang sa gitna ng Tarlac at Pangasinan. So yan pala ang ano natin. Kasi tinignan ko ito sa Google Maps no? Tinignan ko yung duration ng lugar o ng layo, no? So kinonvert ko ito sa sa mumula sa Naiya, sa airport hanggang doon sa gitna ng Tarlac at ng Pangasinan. So yan ganyan pala ang layo niyan kung magagaling sa Naiya. So, 4 hours and 7 minutes ang layo. At nagkakalagayan ng $7 to $12 itong taong 2024. So, yan pala, kung sasakay kayo ng bus papunta doon sa Betsaida, dito manggagaling kayo sa Jerusalem, yan ang babayaran. So, ano ang bagong pangalan ng Betsaida sa panahon natin ngayon? So, ang tawag sa kanya ngayon ay Julius. No? Ayon kay Josephus, noong mga taong 30 to 31 AD, ay itinaas ni Philip, no? Ni Herod Philip ang nayon ng Bethsaida sa Lower Gaulanitis sa ranggo ng isang syudad na naging ano na siya, naging city na siya, polis na at pinangalanan nitong Julius, no? Hindi na Bethsaida. Bilang parangal kay Libya, no? Yan, si Libya ay isa sa mga figura ng mga Roman women noong mga panahong yan. Hindi ako sigurado kung itong si Julia ay asawa ni Augusto Caesar, kung hindi ako nagkakamali. Ay ito nga, sabi nga asawa ni Augustus, di ba? Ito ay malapit sa lugar kung saan ang Jordan ay pumapasok sa dagat ng Galilea. Kilala rin ito bilang Ethel, Bethsaida, Betsaida, Julia, Julia, Julius, Julius, Betsaida. So yan ang kanyang pangalan. So ano ang Betsaida ngayon? Tungkol sa lugar na ito, ang Betsaida ay bahin ng pangangaso sa Hebreo, o isang arkeolohikong lugar sa hilagang dulo ng dagat ng Galilea, kung saan ang ilog Jordan ay bumubuhos sa lawa, di ba? Ito, itong dito yan nanggagaling yung tubig sa parte ng Mount Hermon pababa, no? At ito yung Jordan River, Sea of Galilee, Jordan River papunta sa Dead Sea, no? So ang um, ang lugar na ito ay tinayo libu-libong taon na noong nagsasagawa ito ng isang strategic na location
sa sangasangang daan ng ilang sinaunang ruta ng kalakalan. So maging nung unang nung lumang panahon, panahon ng lumang tipan ay talagang ano to, bising lugar ito, no? Binansagang Geshur, no? Kaharian ng Geshur. May bait sa ida ba ngayon? No? Yan ang katanungan. Ayon sa mga teorya o palagay ng mga archaeologist, maaaring takpan ng simbahan ng mga labi ng bahay nila Pedro at Andres. Ang ginagawa na ng mga ano ngayon, ng mga reliyon na mga bumili sa lugar na ito ay pinapatungan nila ng simbahan nila. Parang ginawa ito doon sa Capernaum, yung aktual na bahay ni Pedro sa Capernaum ay tinayuan ng simbahan ng Katoliko doon sa itaas. So, ang pinaka floor ng simbahan ay salamin, fiberglass, napakatigas niyan. So nung umakyat ako diyan, pumasok ako sa loob ng simbahan ng Capernaum, ay pag nasa loob kayo, ay makikita niyo yung White Synagogue doon sa bintana ng simbahan ng Katoliko. Ngayon, pag umikot kayo sa loob ng simbahan ng Katoliko at yumuko kayo, makikita niyo yung fiberglass. Makikita niyo yung mga ruins ng mga pader na bato na nandun pa rin, na ayon sa kanila, yan do ay yung actual na bahay ni Pedro sa Capernaum. Kung yan ang bahay ni Pedro, ay doon naglagi ang Panginoong Kristo. Doon siya tumira, no? Doon sa bahay ni Pedro na yon. So, tinayuan ng Roman Catholic na church building nila yon. So, ngayon, dito rin sa Bethsaida, ay ganun din ang ginagawa ng mga reliyon. Mga disipulo ni Jesus, mula sa Bethsaida, isang lugar, lungsod na binanggit sa Biblia na mula noon ay nawala. So, ngayon, ang ginagawa nila, ay makakakita ka ng mga paghuhukay sa lungsod na ito na madalas binibisita ng mga turista at mga peregrino, mga pilgrims. No? Ganun na lang eh. No? Ganun na lang ang ginagawa nila ngayon. Paghuhukay na lang. So mga kapatid, no, diyan natin tinatapos, no, yung ating ikalabinlimang yugto natin dito sa Lands of the Bible, no. So sa susunod ay panglabing-anim natin ay titingnan natin nga, mag-advance tayo, titingnan natin kung ano ang ating susunod. Betsyan. Okay. So maganda naman ito. So dito sa Betsyan, ay ipapakita ko sa inyo ang larawan, no, sa susunod nating labing-anim. Kasi itong Betsaida, hindi kami nagpunta diyan eh, no? Hindi kasama 'yan sa aming itinerary. Yung ano lang, yung Capernaum lang, no? Ang aming napuntahan. Kasi magkatabi lang naman ang Capernaum at saka Betsaida, pero hindi kami nagpunta kaya wala akong larawan na nakuha diyan. So dito sa sa Bethshan o Siskotopolis, isa sa mga 10 cities ng Decapolis, ay papakita ko sa inyo ang mga larawang nakuha ko diyan. Marami akong mga larawang nakuha diyan. So mga kapatid, maraming salamat sa lahat at ako'y magpapaalam na. At sa muli ay nawa ay nakapagbigay ang inyong lingkod ng konting kaalaman sa lugar ng binanggit sa banal na kasulatan, ang Betsaida. So paalam mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon sa muling pagkikita. Bye for now and God bless everyone and have a great day.